Sa nakalipas na 3 araw ay sunod-sunod ang mensahe mula sa number 23 at ang koneksyon nito sa mensahe ng To God Be the Glory. Konting recap lang tayo sa nakalipas na 3 araw. Noong Sunday habang nagmimisa, kinanta namin ang Glory to God. At dito ay meron din kayo makikitang number 203. Sa parehas na araw, eksaktong 2:30 ng hapon ay may nakita naman akong bus na meron number 023 at To God Be the Glory. Kinabukasan naman, meron kami estudyante na mahilig sa badminton, kaya naibahagi ko ito sa kanya. Napansin ko na meron pang views na 223 at merong reactions na and 23 others. Ang status naman ay merong To God Be the Glory. Yung kinahaponan naman, habang nasa klase ako, ay napansin ko ang presentation na to na meron ding number 23 at merong naka-highlight. Christ is the full manifestation of the glory of God. At hanggang kahapon ay nagtuloy-tuloy ang parehas na mensahe na ito. Nandito kasi ako sa Cebu. Ang request ng mga tao na tugtugin ko sa misa ay sana ay mga kantang Bisaya. Ang alam ko lang kasi nung una is yung Daygonta ang Ginoo, na ang translation ay purihin natin ang Panginoon. Isa pa sa mga request nila ay yung himaya sa Diyos, na ang ibig sabihin ay luwalhati sa Diyos or glory to God. Yung una, syempre hindi ko pa alam kung paano siya tugtugin. Kaya minabuti ko na lang muna na i-search yun sa YouTube para malaman ang tono nito. Yung pagka-search ko sa YouTube, ang unang-unang lumabas ay ito. Himaya sa Diyos dito sa langit with lyrics. At nagulat ako dahil ang uploader ay merong pangalan na merong number 23. Yung kinagabihan naman, mabilisan lang ako nag-check ng Facebook at sa eksaktong pagkakataon, na-post ko ang Glory to God 23 hours ago at meron itong 23 reactions. Para sa akin, isang confirmation ito sa mensaheng nais iparating sa atin. Natandaan ko ang isang verse sa Bible from the first letter of Paul to the Corinthians. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all to the glory of God.